Welcome to Bebe Sweet Story. Ito na po ang part 2. Anong ginagawa niyo dito? Gulat na tanong ni Carla kay Reden. Bakit? Bawal ba akong pumunta sa bahay ng mga anak ko? Pasigaw ding tanong ni Reden, pero init ang nararamdaman dahil sa mabangong amoy ni Carla. Parang may-ari ng bahay na pumasok ito sa loob kahit hindi pa pinapapasok ni Carla. Umupo sa sofa at nagbukas ng telebisyon. Gawa mo nga ako ng kape. Utos pa nito kay Carla. Inis na sumunod si Carla. Tatay pa rin ito ng asawa niya kaya dapat igalang niya pa rin ito. Napatingin si Carla sa orasan at nakitang pasado 5:00 na. Marahil ay parating na si Jerome. Sinundan ng tingin ni Reden si Carla patungong kusina. Talaga namang nagiinit ang kanyang pakiramdam. Kailangan maggawa ulit natin ng bagay na yun, Carla. Bulong nito sa sarili. Hindi pa tapos ang pagkanaw ni Carla ng kape nang tumunog ang kanyang cellphone. Hello, honey. Si Jerome ang tumawag. Naku, pasensya ka na, honey. Pinag-overtime kami ni boss. Baka abutin kami ng hating gabi. Kailangan daw yung mga papeles bukas. Naibaba na ni Carla ang kanyang cellphone nang makaramdam ng sobrang kaba. Pagtingin niya kay Reden, tila nabasa nito ang nasa kanyang isipan. Ngumisi ang matanda. Kinakabahang inabot niya kay Reden ang kape. Bakit ganyan ang mukha mo? Hindi ba makakauwi ng maaga si Jerome? Mukha pa namang handa kang magpaano sa kanya ngayon ah. Pangiinis pa ni Reden kay Carla. Biglang narinig ni Carla ang iyak ng anak. Pinuntahan niya ito sa kanilang kwarto at kinuha sa crib. Saglit ipinaghele. Maya-maya pa, muli itong nahimbing ng tulog. Hindi napansin ni Carla na nakapasok si Reden sa kwarto at mula sa likod ay inakap si Carla. Lumalaki na yung anak natin ah. Kinilabutan si Carla sa sinabi ni Reden. Halos idikit ni Reden ang labi sa kanyang tenga. Ramdam din ni Carla na parang ito ay nagiinit. Parang mag-asawa nilang ipinaghehele ang anak habang magkayakap. Hindi makapigla si Carla dahil baka magising ang anak. Hindi naman mapigil ni Reden ang kanyang kainitan. Dinampian niya ng halik sa batok si Carla. Naamoy ang bagong ligo nitong samyo. Nakaramdam man ng pag-iinit ng katawan. Hindi pwedeng pahintulutan ni Carla si Reden na muling may maganap sa kanilang pagitan. Nagpumigla siya sa yakap ni Reden. Inilapag mula sa higaan ng anak at ito ay hinarap. Tama na! Huwag niyo nang gawin sa akin to. Maawa naman kayo sa asawa kong si Jerome. Pakiusap niya habang binabalik sa crib ang kanyang anak. Asawa ka nga ni Jerome, pero ako pa rin yung ama ng anak mo. Malakas na pahayag ni Reden. Unti-unti itong lumapit kay Carla. Umiwas si Carla kay Reden, pero maagap siya nitong niyapos. Pabagsak silang napahiga sa kama. Sinimulan ng halikan ni Reden si Carla, habang ito naman ay panay ang pagpupumiglas. Kung saan tumatama yung halik ng lalaki dahil sa sampal at sa bunot ni Carla. Inipit ni Reden ang mga kamay ni Carla sa ulunan. Muling pinaghahalikan ng babae. Ibiniling ni Carla ang muka pero tinatamaan ng labi ni Reden ang kanyang labi at pisngi. Maawa naman kayo sa akin. Napaiyak na lamang si Carla. Huwag ka nang pumalag. Mararanasan mo ulit yung nagawa natin nung una. Binitiwan ni Reden ang kamay ni Carla. Sinakal niya si Carla. Sabay bulong sa tenga na to. Gusto mo bang malaman ni Jerome kung sino talaga yung ama ng anak mo? Isang palag mo pa at ako mismo ang magsasabi sa kanya. Pagbabanta ni Reden at niluwagan ng pagkakahawak sa leeg ni Carla. Tumulo ang luha ni Carla. Suko na siya. Hindi niya kaya ang hawak na alas ni Reden. Kaya naman, muling nagpaubaya si Carla rito. Nagising na lamang si Carla sa ingay ng nag-uusap. Bumangon siya sa kama. Nag-ayos ng sarili at lumabas ng kwarto. Nakita niya ang dalawang lalaking nagiinuman. Ang isa at malakas pang tumatawa na tila walang nagawang kasalanan kani-kanina lamang. Nakita ni Carla na masayang nakikipag-inuman ang asawang si Jerome kay Reden. Parang walang nagawang kasalanan ito. Ramdam pa ni Carla ang lagkit at init ng ginawa sa kanya ni Reden. Napilitan siyang lumabas ng kwarto para linisin ang katawan sa banyo. Iisa kasi ang CR ng bahay na inuupahan nilang mag-asawa. Han, gising ka na pala.
Hindi ka na namin ginising. Pinakailaman na rin namin yung niluto mo. Bati sa kanya ni Jerome, sabay halik sa kanyang pisngi. Okay lang Han. Teka, anong oras na ba? Tumingin sa wall clock si Carla. Nakita niyang mag-aalas 11 na. Shower lang ako Han. Parang ang baho ko. Hindi ako nakapaligo matapos magluto. Hindi ko tuloy naasikaso yung bisita natin. Pagsisinungaling ni Carla at dumiretso na sa banyo. Napaluha si Carla sa loob ng banyo. Muli na naman siyang nagkasala sa asawa. Nagpatalo sa kahinaan sa tukso. Matapos mag-shower, tiwalang nagtapi lamang ng tuwalya si Carla. Paglabas ng CR, bigla na lamang may yumapos sa kanya. Tinakpan ang kanyang bibig para hindi siya makasigaw. Grabe, bango mo naman Carla. Wika ni Reden, sabay halik sa kanya. Pumalag si Carla na naging dahilan para makalas ang tuwalya. Ano ba Reden? Andyan si Jerome oh. Nag-aalalang sabi ni Carla. Hinahanap ng mata ang asawa. Nasa kwarto si Jerome. Pinapatahan ng anak natin. Tinulak ni Carla si Reden. Sabay takbo sana patungong kwarto pero nahawakan siya na to. Akmang gagawin na nila ang bagay na iyon. Ngunit nang makarinig sila ng sigaw galing sa kwarto. Han, hindi ko makita yung mga diaper. Hindi ka pa ba tapos maligo? Sigaw ni Jerome. Butit hindi ito lumabas ng kwarto. Kung hindi, nahuli sila sa akto. Natigilan si Reden. Sinamantala naman iyon ni Carla at ito ay sinipa. Bumangon at inayos ang sarili bago patakbong pumunta sa kwarto. Naiwang nangihinayang si Reden pero kita pa rin ang ngisi sa mukha na to. Hindi dalawin ng antok si Carla. Nag-iisip ng paraan para hindi na maulit ang pagkakasala sa asawa. Tinitigan ng katabing asawa. Gwapo, mabait at responsable. Mahal na mahal niya yung asawa. Kaya isinumpa sa sarili na hindi niya na muli itong pagtataksilan. Biglang gumalaw si Jerome. Yumapos kay Carla. Alam ni Carla na gising yung asawa kaya ito ay hinayaan. Hinalikan pa niya ito sa labi para paalabin ang damdamin ni Jerome. Pwede na ba honey? Bulong na tanong sa kanya ni Jerome. Sinagot niya ito sa pamamagitan ng pagyakap rito. Hinalikan ng madiin sa labi si Jerome. Naiintindihan ni Jerome ang ibig sabihin ni Carla. Kaya naman, inumpisahan ng gawin ang bagay na yun. Nagtagpo ang kanilang mga labi kung saan-saan dumapo ang halik ni Jerome. Si Carla naman, hindi maalis sa isip ang kanyang kasalanan dito. Hanggang sa pumwesto na nga si Jerome at tuparin nito ang kaniyang pangangailangan. Hindi nagtagal, yumugyog ang kanilang kinahihigaan. Tagumpay nilang narating ang dulo. Madaling araw nang magising muli si Carla. Nakaramdam siya ng uhaw at pag-ihi kaya napilitan siyang bumangon. Hindi niya binuksan ang ilaw sa sala sa takot na magising si Reden. Aninag niya ang katawan nito na natutulog sa may sofa. Matapos mag-CR, tahimik na bumalik ng kwarto si Carla nang biglang marinig ang boses ni Reden. Akin ka Carla, aagawin kita kay Jerome. Tila baliw na sabi ni Reden. Niyapos niya si Carla, binuhat at inihiga sa may sofa. Ayoko na, hayop ka. Tili ni Carla. Nalaban siya ng husto. Pinagsasasampal si Reden. Sige, sumigaw ka. At nang malaman ni Jerome kung sino ang tunay na ama ng anak mo. Pananakot pa ni Reden. Hayop ka, bitawan mo ko. Wala nang pakailam si Carla kahit magising pa si Jerome. Hindi na siya makakapayag na muling maganap sa kanilang pagitan iyon. Akmang sasampalin ni Reden si Carla nang biglang bumukas ang ilaw. Anong ibig nitong sabihin? Si Jerome nakatayo sa pinto ng kwarto. May hawak na baril. Parehong nabutla ang dalawa. Sino yung tunay na ama ng anak mo, Carla? Sagot! Galit na sigaw ni Jerome. Puno ng emosyon na mata na to. Jerome, makinig ka muna. Hindi pa natatapos magsalita si Carla ay sumabat na si Reden. Ako Jerome, ang ama ng anak niyo. Inakit ko yung asawa mo nung iniwan mo siya sa atin noon. Pagsisinungaling ni Reden. Huwag kang maniwala sa kanya, Jerome. Parang awa mo na, huwag kang maniwala sa hayop na yan. Pagtatanggol ni Carla sa sarili.
Hindi malaman ni Jerome kung kanino maniniwala. Hindi ganoong babae ang pagkakakilala niya kay Carla. Hilam sa luha ang mata ni Jerome. Gusto nang bumigay ng isip. Tinutok ang baril kay Carla. Mahal na mahal kita, Carla. Madamdaming sabi ni Jerome. Sabay lipat ng baril sa direksyon ni Reden at kinalabit ang baril. Wag! Napabalikwas ng bangon si Carla. Pinagpapawisan ng malamig. Isang masamang panaginip lang pala. Akala niya talagang binaril ni Jerome si Reden. Napalingon siya sa katabi. Matapos ang kanilang ginawa kagabi ay agad silang nakatulog. Himbing pa rin ang tulog ni Jerome. Ang walang kamalay-malay niyang kabiyak na nagbigay ng pangalan hindi lang sa kanya kundi maging sa kanyang anak. Gusto sana niyang lumabas ng kwarto at uminom ng tubig para siya'y kumalma. Pero naalalang naroon sa labas ang demonyong si Reden na may gawa ng bangungot sa kanyang buhay. Litong-lito yung isip ni Carla. Malalim na nag-isip ng paraan na hindi na mangyayari ang malagim na panaginip. May isang baliw na plano ang pumasok sa kanyang isipan. Planong sa tingin niya ay magpapabaon palalo sa kanyang kasalanan. Nang kumalma ang pakiramdam ay muling nakatulog si Carla. Han, gising na. Papasok na ako. Si Jerome na ang gumising kay Carla. Alam niyang napagod ito kagabi. Napabalikwas tuloy ng bangon si Carla. Kailangan pa niyang ipagluto ng babaunin ng kanyang kabiyak. O kalma lang, nakapagluto na ako ng almusal. Napagod ba kita kagabi? Ngumisi si Jerome sa asawa. Ang kanilang unang pag-iisa mula na makapanganak si Carla ang nasa isipan. Bumangon na si Carla. Muling naalala ang plano para matigil na ang ginagawa ni Reden. Andyan pa ba ang bisita natin? Tanong niya sa asawa. Maagang umalis. May lalakarin daw siya mga papeles. Sagot naman ni Jerome habang nagpapalit ng damit na pamasok sa trabaho. Labas na ako, Han. Paghahanda na kita ng baon mo. Bye, Han. Humalik sa pisngi si Carla si Jerome at umalis na ng bahay. Pagkaalis ng bahay ng asawa, agad na hinanda ni Carla ang sarili. Naligo siya at nagpalit ng kaakit-akit na damit. Nagluto rin siya ng masarap na ulam. Tama ang hinala niya. Wala pang tanghalian, nasa bahay na si Reden. Natuwa ito nang makita ang itsura ni Carla. Nakamanipis ng pang-itaas at talaga namang napaka-sexy. Init agad ang naramdaman sa babae. Lumapit siya sa nakatalikod na babae na nag-aayos ng lamesa. Grabe Carla, ang ganda mo talaga. Niyakap niya si Carla mula sa likuran. Mamaya na yan. Kumain po muna tayo. Kahit na nagulat sa ginawa, hindi na tumutulo si Carla sa ginawa ni Reden. Hinalikan ni Reden ang batok ni Carla. Nakakabaliw ka talaga, Carla. Aagawin talaga kita dahil akin ka lang. Iniharap sa kanya ang babae at hinalikan sa labi. Gumanti naman si Carla ng halik dito. Kailangan niya itong pagbigyan upang magawa niya ang kanyang plano. Hindi na siya tumanggi nang ipasok siya ni Reden sa kwarto nila ni Jerome. Doon, muli nilang pinagsaluhan ang bawal na ginagawa. Ilang ulit na ginawa nila ang bagay na yon at nang hanggang sa ito ay makatulog. Mariin ang hawak ni Carla sa kutsilyo. Palapit na siya sa natutulog na si Reden. Ito ang naisip niyang plano para matigil na ang ginagawa nito sa kanya. Ang wakasan ng buhay ng lalaking ito. Bagamat nadadala siya sa init ng kanilang ginagawa, hindi niya iyon lubos na kagustuhan. Luhaan ng mata niya nang makalapit sa tulog na lalaki. Itinaas ang kutsilyo. Malakas na palahaw ng anak ni Carla. Iyak na nagpabalik sa kanyang katinuan. Hindi niya kaya. Hindi niya kayang patayin si Reden. Paano na ang kanyang anak? Paano na siya? Kailangan ba niyang magdusa sa kulungan dahil lang sa pagtapos ng buhay ng isang demonyo? Lumapit siya sa anak at ito ay binuhat. Pinatahan sa pagiyak ang sanggol na anak rin ng lalaking kanya sanang papatayin. Suko na siya. Hindi alam ni Carla ang gagawin. Bahala na. Han, pasensya ka na ha. Baka ilang araw pa dito sa atin si tatay. Nahihiyang sabi ni Jerome sa asawa habang naghahanda na sila sa pagtulog. Okay lang Jerome. Nakukonsensyang tugon ni Carla. Tinignan niya ang gwapong mukha ng asawa. Napansin ang pagkakahawig nito kay Reden.
Ang malalim at nangusap na mga mata, ang matangos na ilong, ang pangahang muka, maging ang alon-along buhok ay namana ng asawa kay Reden. Mabutit hindi namana ni Jerome ang pagiging bastos ni Reden. Tradisyonal si Jerome pagdating sa bagay na iyon, aminin man niya o hindi. Pero parati siyang natatangay sa init ni Reden. Hindi niya napapansin na napagkukumpara niya na ang dalawang ito. Nagulat pa si Carla nang maramdaman ng halik ni Jerome sa kanyang labi. Oh, ang lalim yata ng niisip mo, Carla. May problema ba? Tanong ni Jerome nang imbis na tugunin ay umiwas ang asawa sa kanyang halik. Wala, Jerome. Medyo masama lang yung pakiramdam ko. Kaila ni Carla. Ganun ba? O sige, matulog na lang tayo. Kahit gusto niyang gawin ang bagay na yon, minabuti ni Jerome na magpahinga na lamang. Inisip na napagod si Carla sa gawaing bahay. Hindi dalawin ng antok si Carla. Tila may malalim na iniisip. Lumingon sa tulog na asawa, tsaka bumangon at lumabas ng kwarto. Madilim sa sala pero kita niya ang bulto ng katawan nang nakahiga sa sofa. Si Reden. Lumapit siya sa natutulog na lalaki. Naupo siya sa kabilang silya. Gigisingin na sana niya si Reden nang bigla itong bumangon at kahit sa dilim ay nakita niya ang pagngisi nito. Bakit, Carla? May kailangan ka ba sa akin? Tanong ni Reden pero hindi na hinintay na makasagot pa ang babae. Hinalikan niya ito sa labit ni Hapos. Walang pagtutol na ginawa si Carla. Hinayaan niya lamang ito. Tinugon pa nga niya ang paghalik nito sa kanya. Napayakap na lamang si Carla sa lalaki at muli ay nagawa na naman nila ang bagay na iyon. Matapos ang mainit na ginawa nila ay tahimik na nag-ayos ng sarili si Carla. Payag na po ako. Payag na po ako na gawin niyo kung anong gusto niyo. Mahinang sabi niya kay Reden. Pero may isa lamang po akong pakiusap. Hayaan niyo po kung mabuntis ni Jerome. Gusto kong magkaanak kami ng asawa ko. Ngumisi si Reden. Sa isip ay tagumpay siya. Malaya na niyang magagawa ang kanyang kagustuhan. Kung yan ang desisyon mo, Carla, sige, susundin ko. Sang-ayon ni Reden. Subalit may maitim na balak pa rin na naglalaro sa kanyang isipan. Rinig mula sa labas ng banyo ang tunog ng lumalagislis na tubig na nagmumula sa shower. Maagang nagising si Carla, kaya naisipan muna niyang maligo. Kinuskus niya ang kanyang katawan. Sa labas ng banyo, may nakaabang na lalaki. Pinihit ang seradora at nakalak. Napilitang kumatok ang lalaki. Carla, ikaw ba ang nariyan? Pagbuksan mo nga muna ako't ihing-ihi na ako. Sigaw ni Reden. Biglang kinabahan si Carla. Ang alam niya'y sumama si Reden sa pagtakbo ng asawa niya sa loob ng subdivision. Aba Carla, buksan mo sabi to eh. Dito ko iihi sa mismong pintuan. Banta ni Reden. Pinatay muna ni Carla ang shower at nagtapi ng tuwalya bago pinihit pa bukas ang pinto ng banyo. Ano pa bang dapat itago niya rito? Pumasok sa banyo si Reden. Saglit lang na tinapunan ng tingin si Carla at dumiretso sa inidoro. Tumalikod naman si Carla. Hindi tuloy niya napansin na tapos nang umihi si Reden. Lumapit sa kanya ito at niyakap siya mula sa likuran. Huwag po dito. Baka makita tayo ni Jerome. Akala ko ba okay na tayo? Napayag ka na. Mamaya pa darating si Jerome. Alam mo naman, 1 oras munang tatakbo yun dahil linggo ngayon. Wika ni Reden dito. Walang imik si Carla na hinayaan si Reden. Hindi rin naman niya ito kayang tutulan. Itay, nasa banyo ba kayo? Si Jerome na nakabalik na mula sa pagja-jogging. Nagulat ang dalawa. Namutla si Carla at natigilan naman si Reden. Nagkatinginan silang dalawa. Hindi malaman kung sino sa kanilang dalawa ang sasagot kay Jerome. Jerome, ako to. Carla, naliligo ka ba? Hindi mo ba nakita si Tatay Reden? Muling tanong ni Jerome. Bago ako pumasok dito nakita ko siyang umahangos na lumabas ng banyo. Babalikan ka raw niya. Baka nagkasalisahan kayo. Ang kinakabahang sagot ni Carla habang nag-aayos ng sarili at si Reden na siyang nakaisip ng alibay nila. Ganun ba? Baka nga. Matagal ka pa ba dyan? Kakapasok ko lang, Jerome, pero nakapagluto na ako ng almusal. Hintay lang saglit at ipaghahain kita. O sige na, ipagpatuloy mo na ipagligo mo.
Pasok muna ako ng kwarto para magpalit. Ilang minuto yung hinintay ni Reden bago lumabas ng banyo. Kumuha ng maisusuot at lumabas ng bahay. Si Carla naman, mabilis na tinapos ang paliligo. Pakiramdam niyang hindi siya nakaligo ng maayos dahil malagkit pa rin ang katawan niya dahil sa ginawa nila ni Reden. Itinapi niya ang tuwalya sa ibabaw ng panloob tsaka lumabas na rin ng banyo. Pagpasok niya ng kwarto nilang mag-asawa, tapos na rin magpalit ng damit si Jerome. Sinalubong siya ng asawa sabay halik sa kanyang labi. Iniyakap din ni Jerome ang katawan kay Carla. Naamoy ang mabangong halimuyak ng kapapaligong babae. Ang bango mo naman, Carla. Wika ni Jerome. Hindi na tumutol si Carla nang bigla siyang yakapin na to. I love you, Carla. Sambit ni Jerome bago ito hinalikan. Tagos sa puso at konsensya ni Carla ang binitiwang salita ni Jerome. Pumatak ang luha niya dahil sa sundot ng konsensya. Kaya nang hinatak siya ng asawa patungo ng kama, sumunod na lamang si Carla. Agad na pumwesto si Jerome upang tugunin ang kanilang pangangailangan. Kitang-kita ni Jerome ang ekspresyon ng mukha ni Carla na talaga namang ito ay sobrang nasisiyahan. Hindi nagtagal ay yumugyug ang kanilang kama. Tagumpay nilang narating ang dulo. Pawisan nang sila ay matapos. Magkaakbay pa na lumabas ng kwarto ang mag-asawa. Nakita nila si Reden na nakaupo sa may sofa. Saan kayo nagpunta? Tanong ni Jerome dito. Hinayaan ni Carla na mag-usap ang mga ito. Nagtungo siya sa kusina para maghanda ng kanilang agahan. Nagugas ng ilang pinggan si Carla nang biglang may umakap sa kanyang likuran. Mahal kita, Carla. Ano ba? Ano ba yung sinasabi mo? Aagawin kita sa kanya. Madiing bigkas ni Reden at pinaghahalikan si Carla. Wag dito, Reden. Makikita tayo ni Jerome. Wala na akong pakailam. Sigaw ni Reden at itinuloy ang paghalik dito. Sa kakaiwas ni Carla ay napatumba sila sa sahig. Anong ibig sabihin na to? Tanong ni Jerome. Jerome, may dapat kang malaman. Sagot agad ni Reden habang katabi si Carla. Ay, Jerome, nahilo lang ako kaya tinutulungan niya akong tumayo. Awat ni Carla sa kung anumang sasabihin ni Reden. Napakunot ang noo ni Jerome dahil sa hindi magandang posisyon ng mga ito. Inisip ni Jerome na maaaring nawalan din ng balanse si Reden kaya ito napadagan kay Carla. Inalalayan na lamang niya na tumayo ang dalawang to. Tinitigan ni Reden ng masama si Carla bago iniwan ng mag-asawa sa kusina. Nahilo ka, Carla? Hindi kaya nakabuo na tayo? Nakangising tanong ni Jerome. Simpleng ngiti lamang ang ganti ni Carla pero kinukurot siya ng kanyang konsensya. Walang kaalam-alam si Jerome sa mga nangyayari. Ang lahat na ginagawa ni Reden na maging ang anak nila ay hindi kay Jerome kung hindi kay Reden. Lunes, hinatid ni Carla ang asawa sa may pintuan. Nakaupo at nanonood naman ng pang-umagang balita sa telebisyon si Reden. Tuloy na ako, Carla. Simpleng paalam ni Jerome sabay halik sa asawa. Sa gilid ng mga mata ni Reden ay nakita niya ang paglalapat ng labi ng mag-asawa. Selos, yun ang nararamdaman ni Reden. Isang damdaming hindi niya kayang pigilin. Matapos isara ang pinto, dumiretso na si Carla sa silid nilang mag-asawa. Ngunit hindi pa siya nakakapasok ng pinto, bigla na lamang may humilas sa kanya. Kinabig siya paharap, sabay halik sa kanyang mga labi. Walang pagtutol. Bagkus tinutugon pa ni Carla ang ginagawa ni Reden. Hinawakan ni Reden ang magkabilang braso ni Carla. Pinakatitigan ng mga mata na to at hindi nagtagal ay agad na nga itong pumwesto. Nang biglang bumukas ang pintuan, hayop ka talaga. Flashback. Hindi mo ba alam na bawal isukat ang damit pang kasal? Baka hindi matuloy ang kasal nyo. Nagulat si Rowena sa boses na sumita sa kanya. Kabang agad na mayani sa kanyang dibdib. Kilala niya ang pumasok sa kanyang silid, si Tatay Reden. Paglingon niya sa ama, ay napansin ni Rowena ang pamumula ng mukha ni Reden. Nakainom ito. Lumapit si Reden sa anak. Tinitigan mula ulo hanggang paa si Rowena habang suot ang trahe di boda. Napakaganda mo talaga, Rowena. Sambit ng matanda sabay tangkang halikan sa labi ang babae. Bahagyang umilag si Rowena
Kaya sa pisngi niya lumapat ang labi ni Reden. Tama na, ikakasal na ako bukas. Makaawa ni Rowena sa lalaki pero hindi nagpaawat si Reden. Hinawakan sa magkabilang pisngi ang babae at hinalikan sa mga labi. Niyakap ni Reden ang mahigpit ang babae. Sa pagpupumiglas ay bumagsak sila sa kama. Maawa na kayo sa akin. Hindi pa ba kayo nagsasawa? Muling pagmamakaawa ni Rowena. Huli na to, kasal mo na bukas. Hindi na kita muling pakikialamanan. Bulong ni Reden kay Rowena, sabay si Basib sa labi ng babae. Hindi na tumutol si Rowena. Sa isip ay huli na ito. Sariwa pa kay Rowena kung paano nagsimula ang lahat. 18 taon siya nang unang gawin ni Reden ang bagay na iyon. Siya lamang ang naiwan sa bahay nun dahil masama ang kanyang pakiramdam. May pinuntang okasyon ang mga kasama niya sa bahay. Nagulat pa siya nang kumatok sa kanyang silid si Reden. Akala niya kakamustahin lamang siya ng matanda. Subalit bigla siya nitong sinunggaban. Nanlaban siya kahit nangihina. Punit-punit ang damit niya pero hindi pa rin siya sumusuko. Ngunit may isinumbat ito na siyang nagpahina sa kanyang katauhan. Hinding-hindi niya malilimutan ang sinabi na to. Maniningil lang ako, Rowena. Hindi kita anak. Si Jerome lang yung anak ko. Anak ka ng nanay mo sa ibang lalaki. Ikaw at si Helen. Pinalaki ko kayo kahit hindi ko kayo kaano-ano. Nasingil ko na si Helen, kaya ikaw naman. Isang demonyo ang tingin niya kay Reden noon. Mula noon, ginagawa na ni Reden ang bagay na iyon basta't may pagkakataon. Present time. Hayop ka talaga. Maluha-luha sa galit si Rowena. Bagamat nagugustuhan niya noon ang ginagawa nila, pinagsisisihan niya iyon pagkatapos. Natanim din sa isip niya na ang sumira ng kanyang kinabukasan ay si Reden. Hindi siya makapaniwala na maging ang asawa ng kapatid na si Jerome ay pinapakailaman din na to. Huling-huli niya sa akto ito. Hindi niya akalain na ito yung matutuklasan sa sorpresang pagdalaw niya sa kapatid na si Jerome. Kita niya ang punit na damit ng hipag nang gulat nitong itulak si Reden. Pilit tinatakpan ang kanyang sarili. Nawalan din ng kulay ang mukha ni Reden dahil sa pagkabigla. Hindi na paghandaan ang pagdating ni Rowena. Sa silakbo ng damdamin, may binunot mula sa bag si Rowena. Itinutok kay Reden at kinalabit ang gatilyo. Napatutop sa dibdib si Reden, tila isang nauupos na kandila na tumwembang sa sahig. Matamang nakatunghay si Carla sa puntod ni Reden. Walang nakakaalam sa tunay na nangyari. Mananatiling lihim ang lahat. Hindi nila inaasahan na darating sa bahay ang kapatid ni Jerome at mahuhuli sila sa akto. Bumunot ito ng baril at itinutok kay Reden. Kinalabit ang gatilyo subalit hindi ito pumutok. Sabay pa silang nabigla ni Rowena nang biglang natumba si Reden. Isinugod nila sa ospital ngunit hindi na ito umabot ng buhay. Inatake sa puso si Reden. Hindi niya alam kung bakit ganun ang naging reaksyon ni Rowena. Hindi na rin sila nag-usap mula nang sabihan siya nito na wag nang mag-alala. Wala rang makakaalam ng kanilang lihim. Umaasa na lamang si Carla na hindi mabubunyag ang lihim nila ng matandang si Reden. Tara na Carla, uwi na tayo. Yaya ni Jerome. Ika 40 days ng kamatayan ni Reden kaya dumalaw sila sa puntod na to. Tinitigan ni Carla ang gwapong mukha ng asawa. Ngumiti dito sabay sabing, may magandang balita ako sa iyo Jerome. Ano yun Carla? Magiging tatay ka na ulit. Buntis ako. Nakangiting balita ni Carla sa asawa. Talaga? Tuwang-tuwa si Jerome. Nilisan na nila ang lugar. Muling lumingon si Carla sa puntod ni Reden at saka bumulong. Magiging tatay ka na ulit Reden.